Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng 2nd Samuel. At patuloy po nating tinitignan yung buhay po ni King David bilang itinayo, bilang pinili, di ba, ng Diyos na maging hari ng Israel. So napag-aralan po natin kagabi yung tungkol po sa Davidic promise, at inisa-isa po yon kagabi, di ba, sa atin kung ano yung pangako ng Diyos dito po kay David, yung ginawa po niyang kasunduan na para po dito po kay David. At nakita po natin dito po sa chapter 7 yung pagnanais, 'di ba, nitong si David na maipagpatayo ng tahanan or house, 'di ba, yung God. Kaso nabanggit po natin kagabi, 'di ba, na tama naman yung motive, tama naman yung desire, tama naman yung opportunity, at nandyan naman lahat ng mga kakailanganin, kaya namang i-provide, 'di ba, yung lahat ng mga pangangailangan supposed to be, kasi nakita natin at napag-aralan natin na okay na yung buhay nitong si David, established na po, 'di ba, yung kanyang kaharian, at nakita po natin, 'di ba, na naging mapayapa po rule niya, binigyan po siya ng kapayapaan, 'di ba, ng God. And then nakita po natin yung response po ng Lord, 'di ba, sa kanya, na kung saan sinabi po niya through the prophet Nathan na hindi siya yung magtatayo. Napakasakit yun na marinig, 'di ba, sa doon sa response ng desire nitong si David. Kasi nga kahit naman sa atin minsan, 'di ba, yung disappointment, pero nakakatuwa lang sa tao po na ito, na si King David, kung papaano po siya nag-respond doon po sa pagnanais po niya, 'di ba, na maipagpatayo, 'di ba, ng tahanan ang Lord or si Yahweh. Pero yung nag-stand out dito, mga kapatid, is not just only David, pero si Prophet Nathan. Kumbaga makikita po natin na, 'di ba, na from the first time na binanggit nitong si David yung kanyang plano, yung kanyang desire, nakita po natin na talagang nandyan po yung pagbibigay po ng encouragement, 'di ba, ni Nathan or ni Prophet Nathan, na sasamahan ka ng Lord, 'di ba, yung ganyan. Napakasarap lang na meron pong mga tao beside us. Itong si Nathan, we learned na he is not just a prophet, 'di ba, dito po kay David, pero siya po ay very dear friend nitong si David, na kung saan makikita po natin na talagang he supports, 'di ba, him with his desire. Maganda yung desire nitong si David, at nakita po ito ng kaibigan po niya or nitong si Prophet Nathan beside him, na sige, pursue mo yan kasi maganda yan, 'di ba, magbibigay yan ng kaluguran, 'di ba, sa Panginoon. Merong itong si Prophet Nathan, he was a servant, 'di ba, ng God, na nakaka-discern, na nakikita po niya, nalalaman po niya
kung ano po yung nais, 'di ba, ng Panginoon. At nakikita rin po niya, na discern din po niya na mula po doon po sa desire po nitong si David, it will give back God the glory. 'Di ba? It will give God the glory. Unang-una sa lahat, no? Lamang hindi muna niya kinonsult, 'di ba, yung Lord, kasi mabuti naman yung desire, mabuti naman yung plano, 'di ba? Ipagpatayo ang God ng kanya pong matitirhan, no? Ipagpatayo yung Lord ng kanya pong house, no? Napakaganda po noon. And Prophet Nathan ay sabi niya kay David, sige, okay yan, 'di ba? Grabe po yung encouragement, 'di ba, na kanya pong ibinigay, no? At kung titignan natin o ire-reflect po natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, marami yung mga insecure, no, sa kapanahunan po na ito, that they don't support you in your eagerness, 'di ba, to serve God the way na ni-reveal niya, 'di ba, sa iyo. But not Prophet Nathan, no? Nakita po natin na binanggit po niya dito po kay David, maganda yan, 'di ba? Go on, 'di ba, sa yung desire, sasamahan ka ng Lord, sinamahan ka ng Lord, sasamahan ka din ng Lord, 'di ba, sa bagay po na ito. Yun po yung una po nating pagkakakilala dito po kay Nathan. The next time na makikita po natin itong si Nathan ay nung nagbigay po siya ng rebuke, 'di ba, dito po kay David, dahil sa ginawa po ni David, dito po kay Bathsheba, dito kay Bathsheba. So just imagine na lang, no, it is really a blessing if any one of us will have someone na someone that will encourage us, 'di ba, in our desire to pursue, 'di ba, especially yung holiness po ng Panginoon. Kasi dalawang klase lang ng tao yung po pwedeng magkaroon tayo, 'di ba, mga kapatid, yung nag-iigna, yung nagbibigay sa atin ng flame to follow the Lord, nagbibigay sa atin ng flame, 'di ba, to do and to obey the Lord. Or yung isa naman na klase ng kasama or ng kaibigan or ng mga kausap po natin, sila naman yung nagfu-fuel sa atin to disobey the Lord, 'di ba? Sila naman yung nagfu-fuel, 'di ba, sa atin to disobey the Lord. Kaya makita lang po natin na magbigay tayo ng pagpapahalaga doon po sa mga tao na talagang nagbibigay sa atin ng flame, 'di ba? Nag-iignite sa atin to obey the Lord, nag-iignite sa atin, nag-i-encourage po sa atin to continue to pursue, 'di ba, yung nais ng Panginoon. Just like Nathan, no, the first time na nakita po natin yung meeting, na meron sila nitong si David. But we will also give yung ating pong pagpapahalaga doon po sa mga tao na nagre-rebuke po sa atin, nagbibigay po sa atin ng warning, especially kapag yung atin pong landasin or yung ating pagtahak na sa buhay po na ito ay medyo nalilihis, nakatulad po ni David, nakita po natin with boldly, 'di ba, yung pagre-rebuke po nitong si Nathan dito po kay David nung siya po ay nakakommit, 'di ba, ng pagkakasala sa Panginoon, through dito po kay Bathsheba, alam mo yun, yung isang tao na hindi niya i-uphold, 'di ba, kung ano po yung nais ng Diyos, especially doon po sa kanyang mga pagbibigay, 'di ba, ng warning. Kasi makita po natin dito sa 7 verse
17, nasabi niya, sinalaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Hindi niya in-uphold, di ba, yung mga information. Okay na, hindi siya nagmagaling, di ba, sa Panginoon na sinabi niya, okay naman yan, David, sige, you continue. Pero hindi yun yung plano, di ba, ng Panginoon. Tapos, nakita po natin na nag-rebuke po siya dito po kay David sa panahon na talagang plinano ni David yung kamatayan ng asawa nitong si Bathsheba. Kinuha niya si Bathsheba by force, no? At the next time na 3 encounters lang yung makikita po natin na meron itong si David at saka itong si Nathan, ano? Makikita natin siya na nung nasa deathbed na, 'di ba, itong si David, kasi bata pa siya nung siya po ay namatay, no? At binanggit nitong si Nathan na si Solomon itayo na itong si Solomon, kasi may isa sa mga anak nitong si David ang nais, 'di ba, na agawin yung trono, i-plot, 'di ba, yung talagang gawin yung pang-aagaw, 'di ba, doon po sa trono, ano, na dapat mapunta po dito po kay Solomon. So yung 3 encounters po na yon is so remarkable, 'di ba, sa atin, 'di ba, na nag-aaral, and we can apply it, 'di ba, sa atin pong mga buhay na talagang makita natin, pangalagaan po natin yung hindi po naka-mute si Brother Bernie. Pangalagaan po natin yung mga tao po na ito, 'di ba, na nagre-represent, 'di ba, sa character or sa gawain, sa trabaho na katulad po nitong si Prophet Nathan. Pero one thing na very exciting sa atin, mga kapatid, never na makikita po natin na binanggit po yung nanay ni David. 'Di ba? Hindi, unknown siya, no? Unknown siya, hindi pinangalanan sa atin yung nanay niya, 'di ba? Yung tatay lang niya, alam natin na siya ay si Jesse, tapos yung mga kapatid niya, 'di ba? Binanggit po din sa atin. Pero nakaka-amaze lang na yung kanya pong nanay ay hindi masyadong binanggit, no? Hindi siya masyadong ipinagbigay alam sa atin kung sino siya or kung ano po yung kanyang pangalan, ano, kung ano yung kanyang pangalan. Pero dito sa chapter 7 makikita po natin na itong panalangin po nitong si David, ano yung nag-stand out dito na word na makikita po natin, no, na napag-aralan po natin, 'di ba, kagabi. Yung word na lingkod, ang inyong lingkod, ang inyong lingkod, ang inyong alipin, ang inyong lingkod, ang inyong lingkod, ang inyong lingkod. Sa karamihan sa Israel, ang tingin po nila dito po kay David ay king. Siya po yung pinaka mataas, 'di ba, sa lahat sa kanila, no, pagdating po sa katungkulan. Pero pagdating po kay David, ang tingin po niya sa kanyang sarili ay lingkod. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay alipin, no? Alipin ng Diyos. Oo, ako ay king, pero ako ay lingkod ng kataas-taasang Diyos na si Yahweh, no? Kataas-taasang Diyos na si Yahweh. At kung titignan natin, he wrote something about this kind of na ang ganda-ganda lang nito. This kind of character na meron po siya dito po sa Psalm 86 verse 16. Psalm 86 verse 16. Sabi niya dito, pansinin mo ako, iyong kahabagan, iligtas mo ako't bigyang kalakasan. Pagkat ako'y lingkod mo rin, tulad ng aking nanay. So from that, makikita po natin na yung nanay po nitong si David is also a servant of God. 'Di ba?
she was also a servant of God. So, no doubt na makikita po natin na saan kinuha ni David yung kanyang masidhing pagmamahal, 'di ba, sa Diyos. Nabanggit ko po kanina na hindi masyadong known yung kanya pong nanay, so probably she ministered inside sa kanyang household. At yung makapag-grace ka ng isang katulad po ni David, 'di ba, ay talagang napaka great na reward, 'di ba, sa isang magulang, 'di ba, na talagang yung kanyang anak, marami siyang mga anak, 'di ba? Si nanay na ito, si nanay po ni David. At makikita po natin that everyone chooses, 'di ba? Chooses yung kanyang yung kanyang life. Pero itong si David, he chooses to become a servant of God. No? At kung i-compare natin sila nitong si Saul, makikita po natin na si Saul also is a servant, 'di ba, of God, especially during yung kanya pong yung mga first years niya, 'di ba, sa paglilingkod, no, as king sa Israel, no. Makikita po natin na servant din naman po siya, 'di ba, ng Panginoon. But he chooses, 'di ba, his own life, his own desire rather doon po sa desire, 'di ba, ng Panginoon, or doon sa nais, 'di ba, ng Lord. Unlike dito po kay David, marami siyang mga ups and downs, pero nakita po natin na nagtapos po siya, 'di ba, ng maayos, 'di ba, sa Panginoon, kasi he obeyed God. At grabe po yung kanyang pagmamahal, 'di ba, sa Panginoon. Iba kasi kapag kapag ang tingin mo sa sarili mo ay lingkod, 'di ba? Iba kasi 'yon na lingkod tayo ng Panginoon, no? Whatever kaya nga nung sinabi ng Lord, hindi David, hindi ikaw yung magtatayo. As a lingkod, 'di ba? Naintindihan ni David 'yon. At ang response po niya ay panalangin. Ang response po niya ay pagpupuri. Ang response po niya ay yung pagsasabi, 'di ba, na ako po ay inyong lingkod. Marami yung hindi nakakaunawa kasi sa kapanahunan po na ito, mga kapatid. Kasi ang tingin nila, lingkod po nila ang Diyos. 'Di ba? Lingkod po nila ang Diyos. Na kapag hindi tinugon ng Diyos yung kanila pong pagnanais, na kapag hindi binigay ng Diyos yung kanilang mga ipinapanalangin, na kapag hindi nag-agree ang God, no, lalong-lalo kapag alam mo naman, tama naman yung motive, 'di ba, nitong si David. Ano ba naman masama kung ipagpatayo niya, 'di ba, ng house ang God. Pero sabi ng Lord, hindi ikaw, 'di ba? At malalaman na lang po natin as we go on, kasi maraming blood, 'di ba, yung meron sa kamay mo. Gusto ng Lord na establish yung kanyang kingdom, yung house, beginning doon po dito po kay Solomon, talagang nakita po natin na may peace, no? May kapayapaan sa kanya pong ruling, no? Pero hindi naghinanakit si David doon. Hindi siya naghinanakit kasi nakita niya na siya ay lingkod ng Diyos at hindi ang Diyos ay under, 'di ba, sa kanya. Siya ay under, 'di ba, sa Diyos, no? At nawa makita po natin ang lahat po ng mga bagay po na iyon, na in everything that we do, especially sa ministry or sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya, 'di ba, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga sa lahat ng ating mga ginagawa, tayo po ay servant, 'di ba, ng God. Hindi tayo yung pinaglilingkuran, kundi tayo po yung naglilingkod, 'di ba, para sa kapurihan po ng Panginoon, no, para sa kapurihan ng Lord. At napakaganda po yung mga promises po ng God na kanya pong ibinigay dito po kay David. Yun pala yung sikreto
kung paano higit na madakila ang God. 'Di ba? Yung makita po natin, mamuhay po tayo in servanthood. 'Di ba? Mamuhay po tayo, makita natin yung ating sarili na walang-wala tayo, hindi tayo mataas sa Panginoon, kundi tayo po ay mga servant ng God. So chapter 8, dito makikita po natin, lumawak ang kaharian ni David, sabi dito. Nakatala rin ito sa 1 Chronicles 18 verses 1 to 13. So verse 1, pagkatapos nito nilusob at nilupig ni David ang mga Filisteo. So itong mga Philistines, mga kapatid, alam po natin na sila po yung mga ancient enemy, 'di ba, ng Israel. Matagal na po silang matagal na silang umaaway, 'di ba, sa Israel, no? Matagal na nilang kinamumuhian, 'di ba, ang mga tao na pinili ng Panginoon, no? At sabi dito, kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. At kung babasahin natin, it seems na parang parang information lang, 'di ba, sa bawat isa po sa atin na itong si David, nilusob niya, 'di ba, yung mga Filisteo, nilupig niya yung mga Filisteo. Pero there is something in this, mga kapatid, na makikita po natin, 'di ba, na unang-una sa lahat, nakikita po natin dito, na katulad ng kanya pong ipinangako sa chapter 7 verse 9, kung atin pong babalikan, sabi dito, kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nililipol. Gagawin kong dakilang yung pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. It is a promise. It is ano ba tawag doon? Fulfillment. It is a fulfillment of the promise of God. 'Di ba, na unang-una sa lahat ay makikita po natin na itong mga enemy na ito, hindi naman yan talaga titigil eh. Wala naman iba talaga silang nais kung hindi yung kamatayan, 'di ba? Wala silang ibang nais kung hindi yung destruction ng Israel. At anong gagawin mo kapag may mga ganong klase ng mga enemies? No, sa atin spiritually, marami din po tayong mga enemy na kinakaharap. Karamihan po sa mga enemies po na ito, sa kapanahunan po na ito, sad to say, na inaalagaan po sila ng the so-called Christians. No, the so-called quote and unquote mga Christians. Hindi sila nakikipag-battle, no? Hindi nila ito nilulusob, hindi nila ito nilulupig. Hinahayaan lang po nila, 'di ba, na mamuhay, i-control sila ng kanilang mga enemies spiritually. Galatians 5, ang daming mga enemies, 'di ba, ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, na kung titignan po natin ay ang mga bagay po na ito ay totoong makakasira, 'di ba, makakasira sa wait lang mga kapatid, makakasira sa kanilang paglakad, 'di ba, sa Panginoon. Pero hinahayaan lang nila 'yon. Hindi lang yung taong gumagawa ng ganong bagay, pero kahit in the midst of the so-called Christian fellowship, hindi sila nagsasalita, 'di ba? Walang mga warnings na ibinibigay, no? Ayokong magsabi kasi baka ako yung mapasama, and so many other reasons, no? Pero si David, mga kapatid, panatag na yung kingdom, okay na yung kanilang mga kalagayan, pero hindi po siya nagpakampante pagdating po sa kanilang mga enemies. Pagdating sa kanilang mga
kaaway. Bakit, no? Bakit, no? Makikita po natin dito na it is an obedience to God. Kasi may command po yung Lord na kailangang i-eliminate lahat ng mga kaaway ng Israel. I-eliminate lahat. Tayo naiintindihan po natin yon, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Na kapag yung mga enemies na ito, kahit anong gawin ng Israel, 'di ba, na pakikipag-usap sa patungkol sa kapayapaan, no? Isinurrender na nila yung lugar na kung saan may digmaan po sa kapanahunan po na ito. Isinurrender na nila, 'di ba? Para lang magkaroon ng kapayapaan dahil yun yung hinihiling sa mga sa mga unang mga pag-uusap. At doon po sa period na yon na kung sila saan nag-take over na, 'di ba, yung nag-took over na yung mga tao po na ito na humingi ng lugar po na iyon, alam po natin na ang kinahinatnan po nito, 'di ba, ay yung kanilang pagbibuild ng mga himpilan po nila against pa rin, no, sa bansa po na ito. Anong gagawin mo pagdating sa mga enemies? Di ba? Pababayaan mo lang ba sila na makapag-establish ng kanilang higit na kalakasan para yung destruction ay talagang matanggap nila one day, 'di ba, sa kanila pong pagiging makampante, or yung very sa tingin nila ay very calm na yung situation, sa tingin nila ay hindi na magkakaroon ng kaguluhan kasi may mga peace treaty naman. Pero si David, hindi po yun yung kanyang ginawa. Kapag sinabi po ng Lord yung ganitong mga bagay, nakikita po natin na kahit panatag na po yung buhay nitong si David sa kapanahunan po na yon, hindi niya kinalimutan ang command, di ba, ng Panginoon. Kaya nung ginawa niya, hindi niya ipinagpaliban, mga kapatid. Hindi niya ipinagpaliban yung pag-obey, di ba, sa Panginoon. Hindi niya sinabi, saka na lang tayo lulusob, 'di ba? Si Saul ganyan ang ginawa niya. Hindi na niya kinontinue na pinurso yung mga Amalekites, no? Kumbaga, hindi naman sila threat pa sa ngayon, 'di ba? So hindi muna tayo, mag-relax muna tayo. Si David hindi po ganoon, 'di ba, yung kanya pong ginawa. Ano yung ginawa niya? Nilusob niya. 'Di ba? Nilusob niya at nilupig yung mga Filisteo. Kaya't sabi dito, natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nagkaroon, no, ng victory itong si David over dito po sa mga kaaway po niya. Kaaway, hindi kaaway niya. Ang lagi niyang sinasabi, kaaway ni Yahweh. Si Yahweh yung kanilang inaaway. Si Yahweh yung kanilang kalaban, at magkakaroon lang tayo ng victory sa lahat ng atin pong mga enemies, 'di ba? Spiritually, kapag tayo po ay hindi magpapaliban, 'di ba, doon po sa ating calling sa Panginoon, no, doon sa ating calling sa Lord. At verse 2, so unang nilusob, unang nilupig itong mga Filisteo, ancient enemies, 'di ba, yung mga tao po na ito, at nalupig nitong si David. Kaya sabi dito, natapos yung paghahari ng mga ito sa lupaing iyon, no. Wala, natapos na yung kanilang kung hindi niya nilusob yon, kung hindi niya nilupig, lalakas yung mga Filisteo, mga kapatid, at magkakaroon ng panibagong problema, mga madugong paglalaban-laban. 'Di ba? Maraming mga buhay yung maaring mawala or malagas ulit sa grupo po ng Israel. So, spiritually, makikita po natin na hindi tayo dapat nagpapakampante pala. 'Di ba? Na kahit maayos na yung ating buhay, we will continue to pursue, 'di ba? We'll continue to fight kung ano po yung atin pong mga
enemies, yung atin pong mga kaaway. At nabanggit ko po kanina, sad to say, maraming mga Kristiyano yung kampante. At hindi na nila pinapansin yung kanilang mga enemy until the time na makikita nila na sila po ay pinaghaharian na, di ba, ng kanila pong mga kaaway. Ng kanilang mga kaaway. So we better know, di ba, kung sino po yung ating mga enemies. Verse 2, nilupig din niya ang mga Moabita. Nilupig din niya ang mga Moabita. So, ang mga Moabites, makikita po natin from yung mga early po nating mga pag-aaral. Sila din po ay mga grupo ng mga tao na kaaway, di ba, ng Israel. Nakaaway ng mga tao, di ba, ni Yahweh or ng Diyos na si Yahweh. At kung babalik tanawin natin yung mga pangyayari, di ba, sa nakaraan, ay makikita po natin na yung king nila sa Moab ay hinair, di ba, itong si Balak at saka itong si Balaam na i-curse po yung Israel. Di ba, makikita natin yon. Pero hindi sila nagtagumpay doon sa kanilang balak na i-curse po yung Israel. Instead na i-curse yung Israel, nung naglalakbay pa ang mga Israelita, di ba, papunta sa Promised Land, ganito na po yung ginawa ng mga Moabites, di ba, sa kanila. So instead na ma-curse, di ba, yung Israel, nakikita po natin na napalitan po ito ng blessing. Napalitan ito ng blessing, no? Dahil ang Lord yung nagbigay ng blessing, instead na i-pronounce yung curse, blessing po yung lumabas. 'Di ba? Na nakita po natin 'yon, no, sa ating pag-aaral sa mga nakaraan. At hindi lang 'yon, nung hindi nakita ng mga Moabites na hindi effective yung una nilang plano, 'di ba, na pag-hire ng isang prophet for hire para i-curse po yung Israel. Ang ginawa po nila ay ano yung ginawa nila? Nilabas nila yung lahat ng kanilang mga magagandang mga kababaihan, 'di ba, para i-seduce yung mga kalalakihan, 'di ba, ng Israel. At marami po ang marami yung bumagsak, 'di ba, sa area po na iyon. So may mga may mga bagay, 'di ba, na nangyari, 'di ba, sa nakaraan, na kung saan ang mga Moabita po na ito ay hindi po naging pagpapala, 'di ba, sa Israel. At dito makikita po natin na sabi dito sa verse 2, nilupig din ni David yung mga Moabita. Pero teka lang, no? Kung titignan natin sa mga kailan lang na mga pinag-aralan po natin, there is something in here, 'di ba, na si David ay meron siyang blood, 'di ba? Meron siyang blood na katulad po ng mga Moabites. Kasi yung kanyang mga kanununon. Kaya nga, nung tumatakbo siya, 'di ba, dito po kay Saul, nakita po natin na lumapit po siya, 'di ba, sa hari po ng mga Moabita, at ipinagkatiwala, 'di ba, yung kanya pong mga magulang, 'di ba, sa kanila. So anong nangyari dito? Anong nakita po natin dito? Bakit dito sa verse 2, bakit nilupig niya? Bakit nilusob niya at bakit nilupig niya itong mga Moabita? Ano yung kanyang ginawa? Pinahileran niya ng pahiga ang mga ito, at sa pamamagitan ng isang panukat, nagpapasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat 2 sukat ay ipinapapatay, at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. Diba? At pinagbabayad ng buwis. So marahil there is a time sa buhay po nitong si David. Magkaiba kasi yun kapag ikaw na ay king, 'di ba, ng Israel. At itong mga Moabites,
kahit na alam nila na nasa blood, alam mo yun, may dugo itong si David na katulad po sa kanila, hindi maiaalis sa kanila yung kanilang hatred, 'di ba, sa Israel. So as a king who is there to protect the people of Israel, ano ngayon yung gagawin mo? 'Di ba? Itinayo ka ng Lord in that area to protect yung God's people. Papaano yun kapag itong iyong mga kamag-anak, 'di ba, na mga Moabita, ay grabe naman yung kanilang hatred, 'di ba, sa Israel. No, nagkaroon sila ng, nakita natin si 'di ba, si Ruth ay galing po siya dito po sa mga Moabites, pero nakita natin na mas pinili po ni Ruth, 'di ba, yung sumamba, 'di ba, sa Diyos na meron itong si Naomi, no? Makikita natin na in-embrace po niya yung God, 'di ba, ng Israel. Unlike doon po sa kanyang mga people na hindi po nila yun ginawa. So as a king, itong si David, sino ngayon ang mas matimbang para sa'yo? Ang iyong mga kamag-anak na grabe yung hatred sa Israel, grabe yung hatred sa Diyos ng Israel kasi iba naman yung kanilang mga gods, 'di ba? Or are you going to obey the Lord? Are you going to protect the people of God against, 'di ba, dito po sa mga Moabites? At nakita natin kung ano po yung nag-stand out dito po sa buhay po ni David. I'm so sorry, 'di ba? Pero I need to obey the Lord. I need to obey the Lord, no? Yung duty niya to protect Israel, mas nangibabaw yung kanyang pag-ibig sa Diyos ng Israel, 'di ba? Mas nangibabaw yung pag-obey po niya sa Diyos na ito, 'di ba, na kinikilala po niya, 'di ba, na kanyang Panginoon, at siya ay servant, 'di ba, ng God, at siya ay servant, 'di ba, ng Diyos na ito, yung kataas-taasang Diyos na ito. May mga instances sa buhay po natin, mga kapatid, na nalalagay din po tayo sa ganitong klase ng sitwasyon, na kung saan ay alam mo yun, yung mga people dear to us ay, alam mo yun, yung hindi sila nagiging blessing, 'di ba, sa atin. Instead, sila yung nagiging pabigat, 'di ba, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Or sila yung mga talagang nagka-curse, 'di ba, sa mga ginagawa ng Lord, kahit po sa mga buhay po natin, o yung ating ginagawa, 'di ba, sa Panginoon. Hindi nila yun nakikita, sila yung persecutors po natin, sila yung nais na pumatay sa atin, no? Hindi man physically pero spiritually, no? Pero yung mga moves po nila ay nakaka-stress, kaya maaring affected din, 'di ba, yung atin pong mga physical, 'di ba, na mga buhay. Brother Bernie, hindi po kayo naka-mute. At ano yung ating pipiliin? Sana maging katulad po tayo ni David, 'di ba, na sa pagdedesisyon, mas maganda ang mag-follow, 'di ba, sa Panginoon. Mas maganda yung mag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Nag-stand out, 'di ba? Nag-shine yung kanya pong pag-ibig sa Panginoon, no? I'm so sorry, mga Moabites, no? Alam ko meron tayong mga connections, meron tayong mga pinagsamahan, meron tayong mga, kasi minsan, no, wala siyang utang na loob, mga ganong-ganong mga bagay, 'di ba? Alam ko 'yon, may mga instances na tinulungan niyo kami, ang aking mga magulang, 'di ba? Pero masigit kong i-obey ang Panginoon, masigit kong proprotektahan ang bansang Israel, masigit kong proprotektahan ang mga tao, 'di ba, ng kataas-taasang Diyos na ito.
It's a hard decision, mga kapatid. It's very hard. Pero makikita po natin na nung pinili po ni David ang Panginoon, kahit kailan, hindi po siya nagsisi, di ba? Sa kanya pong pagpili sa Panginoon. Wala tayong nabasa na nagsisisi akong pinili ko ang Diyos. Lahat ng ating pong mga nabasa, mababasa dito po sa scripture na pumili po sa Panginoon, naging maganda po yung kanilang yung kanilang ending, 'di ba, sa kanila pong mga buhay. Verse 3, sabi dito, tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ni Haring Rehob ng Soba. Wala tayong masyadong information dito sa land na ito or dito sa Soba na ito. Pero sabi dito, si Hadadezer ay pupunta noon sa mga lupain sa baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon, no? Upang bawiin yung mga lupaing iyon, no? So, hindi ito ilalagay sa atin dito sa scriptures po na ito without even having yung great lesson, 'di ba, na makikita po natin dito. Kasi kung babalik tanawin natin itong ilog Euphrates or yung lugar po na ito, merong sinabi Genesis 15:18. Kung titignan natin, Genesis 15:18 yata yan. Yan, Genesis 15:18. Sabi dito, at ng araw na yon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram, at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sinyo, Seneseo, Kadmonyo, Heteo, Pereseo at Refaita, gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Kanineo, Gergeseo at Zeboseo, no? So makikita natin, mga kapatid, itong binabanggit po dito, no, sa atin, napaka interesting na itong si Haring Rehob, pupunta po siya dito po sa dito si Haring Rehob ng Soba, pupunta siya, sabi dito, pupunta noon sa lupain ng baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon, no, upang bawiin yung mga lupaing iyon, no? At 'di ba, nagkaroon ng mga conquest, no? Nakita po natin na ibinigay po ng Lord dito po kay Abram at sa kanya pong magiging lahi yung mga lugar na ito mula Ehipto. Kaya nga yung promised land, 'di ba? Itong promised land na nakikita po natin ngayon, hindi ito yung promised talaga na sukat, no? Hindi ito, no, yung napakalaki po ng lugar po na ito. Pero nakita po natin na yung sa disobedience po kasi, 'di ba, ng mga Israelita, hindi po nila pinurso, 'di ba, yung mga lands na supposed to be ay kanila. At dito makikita po natin na kanila ito, binanggit ito, no, ng Lord, 'di ba, dito po kay Abram na yung hangganan, 'di ba, ng Ehipto, sabi dito, hanggang sa ilog Euphrates ay ibibigay niya, 'di ba, sa lahi po na ito, 'di ba, ng mga Israelita. So David knows yung command ng Panginoon. Alam ni David 'yon, 'di ba? Alam niya yung salita ng Panginoon na yung ilog Euphrates na ito, sa baybayin ng ilog Euphrates na ito, amin 'yon. 'Di ba? Amin 'yun. Ibinigay 'yun ni Yahweh, 'di ba, sa amin. Kasi kung papabayaan niya itong si Haring Rehob, 'di ba, ng anak ng Haring Rehob pala, no, sorry. Sabi dito si Hadadezer, no, ang anak ng Haring Rehob ng Soba. Kung pababayaan po niya yung mga tao po na ito na i-conquest or kunin, 'di ba, yung supposed to be ay sa kanila,
Diba? Ganyan kasi ang maraming mga Kristiyano sa kapanahunan po ngayon. Diba? Hayaan mo na. Diba? Ibigay mo na lang. Hayaan mo na para hindi na magkagulo. Pero ito po ay disobedience. Diba sa Panginoon? Si David hindi po siya ganon, no? Sabi niya ganon, hindi po pwede. Hindi po pwede yon. Sa atin yon, 'di ba? Protektahan natin yon. Ibinigay yon sa atin ni Yahweh, no? Grabe lang yung kanyang pagmamahal, 'di ba, sa kung ano po yung ibinigay sa kanila, 'di ba, ng Panginoon. Matagal na itong matagal na ito, tagal-tagal na nito, no? Pinangako pa ito kay Abraham, pero grabe po yung pag-iingat po niya, 'di ba, sa bagay po na ito, hindi po pwede. Sabi niya, kaya tinalo niya itong si Hadadezer, no, yung anak ng Haring Rehob ng Soba, na sabi dito, pupunta noon sa lupain sa baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon. Verse 4, sa labanang ito'y, sabi dito, 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Kawal na lakad, no? Ang nabihag ni David. So, ang dami nun, no? Parang ang hirap na. Pero, may tagabilang sila, no? Sa kapanahunan na yon. Nakakatuwa kasi ang digmaan sa kapanahunan na yon na i-reveal mo kung nanonood tayo, di ba, ng mga digmaan. Mag-uusap muna yung mga panig to panig. Di ba? Meron silang mga messenger na sasabihin, meron kaming 20,000 na kawal, tapos meron kaming 1,700 na nakakabayo. Makikipagdigma ba kayo sa amin o magsasubmit na lang kayo sa amin? 'Di ba? Mga ganon kasi yung klase ng kanilang ng kanilang digmaan, 'di ba, sa kapanahunan na yun. Binibilang talaga yung mga kawal kasi the more na nabilang ay magbibigay ito ng takot, 'di ba? Especially doon po sa mga kokonti lang, 'di ba, yung kanilang mga kasundaluhan or yung kanilang mga kawal. Kahit naman sa kapanahonan na ito binibilang din, 'di ba? Alam kung ilan na yung mga namatay, 'di ba, sa digmaan. Binibilang talaga 'yan. Mahalaga naman talaga yung bilang, no? Pero nakita po natin na kahit ganito po, yung 1,700 na nakakabayo, that speaks of something, kasi kapag meron kang kabayo sa kapanahunan po na yon, ibig sabihin matatag ka na nation. Kasi tanging mga may kakayahan lang ang magkaroon ng kabayo. Ito kasi yung pinakamabilis na kagamitan nila nung araw, 'di ba? Lalong-lalo na sa pakikipagdigma kasi mabilis po yung kabayo, 'di ba? Yung kanyang pagtakbo, no? So marami kang mapapatay, 'di ba, kapag meron kang ganitong kabilis, 'di ba, na nagamit, 'di ba, sa pakikipagdigma, no, itong kabayo, no? 1,700 yung nakakabayo. So that means to say na malakas sila, no? May kalakasan, 'di ba, yung army nitong si Haring Rehob, 'di ba, ng Soba. Pero tinalo po sila nitong si David. Pero makikita natin, mga kapatid, na hindi si David ang nakatalo sa kanila. Instrumento lang po si David, 'di ba, ng God. Nakita natin na yung obedience po ni David sa Panginoon ay grabe, 'di ba? Kaya nakita natin na may victory na laging ibinibigay sa kanya, 'di ba, ng Diyos. Anong ginawa ni David? Pinilayan niya ang mga kabayo, 'di ba? Kung si Saul siguro to, sabi niya, yung mga kabayo pwede nating pakinabangan, 'di ba? Iuwi natin yung mga kabayo, no? Pero si David, ang ginawa niya, pinilayan niya ang mga kabayo maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila sa 100 karwahe. Diba? Sa 100 karwahe, no? Napakagaling kasi ni David sa kanyang strategy, 'di ba? Pagdating sa war. At maintindihan natin kasi lagi po siyang nag-aas, 'di ba, sa
sa Panginoon. Lagi siyang sumasangguni, 'di ba, sa Panginoon. Every time na mga failure siya, alam po natin na hindi siya sumangguni, 'di ba, sa Panginoon. At naintindihan po natin 'yan that every time na sumasangguni po tayo sa Diyos, tinuturuan po niya tayo. Pero kapag hindi po tayo sumangguni sa Panginoon, laging failure, 'di ba, yung kinalalabasan ng atin pong mga ginagawa. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. 20,000 din, no? 22,000, no? Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, no? Nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram. Sabi dito, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Pinagbuwis niya ang mga taga roon. Alam ni David di ba, kung saan niya itatayo yung kanyang mga himpilan. Grabe lang talaga yung sa kapanahunan po na ito, di ba? Kapag meron kang strategy, yung maganda yung strategy, di ba, pagdating sa mga wars. May napanood ako dati, Korean, yung ganyan po yung kanilang mga trabaho. Hina-hire po sila para gumawa ng strategy sa pakikipaglaban. May mga ganyan, no? At maintindihan natin na itong si David, wala naman siya talagang pwedeng ipagmalaki maliban sa meron pong Diyos, 'di ba, na nangunguna po sa kanya. Kasi sabi dito, sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Kung hindi siya nakita natin, 'di ba, na kapag hindi siya sumangguni sa Panginoon, kahiya-hiya yung kanyang mga ginagawa. 'Di ba? Nakakalungkot na makita, 'di ba, yung resulta, 'di ba, ng kanya pong mga ginagawa. Nakita po natin siya, 'di ba, na nag-act na baliw, 'di ba, na tumutulo yung kanyang laway. Mahirap kaya 'yun, 'di ba, na mag-act ka bilang baliw. Pero grabing degrading yun sa buhay po ng isang tao, 'di ba, na mag-act kang magbaliw-baliwan para lang ma-save, 'di ba, yung buhay mo. Pero dito makikita po natin na kapag kinonsulta po niya ang Panginoon, sumangguni po siya sa Lord, ay nagkakaroon po siya, 'di ba, ng tagumpay. Ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotay, mga lungsod ni Hadadezer, no? Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadadezer ang matagal ng kaaway ni Toy, no? Matagal ng Itong si Haring Toy, maganda yung kanyang strategy, no? Isa siyang matalinong king, no? Kasi nakita niya na tinalo ni David yung hukbo ni Hadadezer. Matagal ng kaaway nila at hindi nila ito matalo-talo, pero nung natalo po nitong si David, itong si Hadadezer, yung kanyang hukbo, naggumawa siya ng sarili niyang move. Kasi lahat ng mga ito, mga kapatid, na mga tinalo po nitong si David, the same din yung mga tao po na ito sa panahon po ni Saul. 'Di ba? Napapalibutan po itong si David kasi from east, west, north, south ito yung sa map, 'di ba? Ay napapalibutan naman talaga yung Israel. Pero lahat ng 'yun ay tinalo po nitong si David, lahat ng mga nakapalibot na mga kaaway ng Israel ay kanya pong tinalo, no? Pero dito, itong si Haring Toy ay iba po yung kanyang naging strategy, no? Iba yung kanyang naging strategy. Sabi dito, dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso, no? Pilak. Anong tawag doon, yung nakipagkasundo siya, 'di ba, dito po kay David.
it is an intelligent act, 'di ba, sa isang leader na makipagkasundo ka. Tama na yung war, 'di ba? Maraming nasa-sacrifice kapag may war, no? Maraming mga buhay yung namamatay kapag may war, no? Kaya sabi nitong si Harrington, hindi na kailangan bakit kailangan pa tayong maglaban-laban? 'Di ba? Ba't kailangan nating makipaglaban, magutom, magpakapagod? Kung pwede namang makipagkasundo, 'di ba? Kung pwede namang makipagkaso. Kasi sino ba yung nananalo sa war, mga kapatid? 'Di ba? Wala naman talagang nananalo, tao din yung nahihirapan pagdating sa war, no? Pagdating sa war, kung itong mga enemy ng mga Israel, makipagkasundo na lang sila, 'di ba? Mas sana mas magiging mapayapa, 'di ba, yung mga buhay po nila, 'di ba? At magpa-submit sila, 'di ba, magpa-submit sila sa authority, pero ayaw kasi nila ng ganon. Minsan kahit nga mga Kristiyano ayaw din ng ganon, magpa-submit sa Lord, 'di ba, na hayaan na yung Lord yung kumilos, 'di ba, or maging driver, 'di ba, ng kanila pong mga buhay. Marami ang ayaw, no? Pero itong si Harrington, anong ginawa niya? Dinalhan siya ni Joram ng sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Sa Edom, itong Edom, family din ito, 'di ba, kay Esau. Sa Moab, sa Ammon, sa Philistia, at sa Amalek. Itong Amalek, very significant po ito, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob, na hari ng Soba. Si David ay lalong natanyag na mapatay niya ang 18,000 Edomita, no, sa libis ng Asin, no, sa Dead Sea. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta, no? Dakila po si Yahweh na siyang nagbibigay, 'di ba, ng tagumpay kay David. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson. At may mga pagkakataon talaga na kailangan mong mamili, 'di ba? Kahit pa yung sinasabi ko po kanina, kahit yung mga people dear to us na kailangan masakripisyo, 'di ba? Para lang tayo po ay makasunod, 'di ba, sa Panginoon. Kasi anong gagawin mo kung ayaw talaga nila Ayaw talaga nila sa Lord So anong gagawin mo? 'Di ba? Anong gagawin natin? Sana katulad po ni David na mas nangibabaw po yung kanyang pagkakilala sa Diyos at yung kanyang pag-ibig, 'di ba, sa Panginoon. So Erev Tov po, at itatype ko na lang po yung ating question.